Sinadya niya yan. Sinadya niya. Nilak niya yan bago ka pumasok. Joke lang. Recorded tuloy. Uploaded na dun yung yung mga lecture video na nagbago isip ko kasi wala lang, kawawa ka naman pag di ka pumasok. So, nirecord ko na lang din para may reference ka, Tapos ginawa ko siyang public para para may kasi pag naka-unlisted kasi siya, tawag dito, hindi kasi siya, na-experiment ko lang kasi, tapos nakalagay doon. Pag unlisted pala, hindi siya pwedeng mag-gain. Di ba may ads din naman yun? Kapag napanood may ads yun. Pero wala siyang gain. I mean, wala siyang kahit ano. Tapos, kapag ka-public kasi, siya, parang nire-record niya, kailangan para maka-gain ka, kailangan mo ng 10,000 public views, parang ganun. So, ngayon ko na ini-start yung baka dito ako. Subscribe ka naman, Tapos, naka-upload din dun yung, yung version ng lecture namin sa ibang tawag dito sa ibang section. So, kunyari, medyo ayaw mo ng version dito. So, try mo rin sa akin. Para mas marami. Views. Joke lang. So, anyway, ayun nga, may iba-ibang may iba-ibang, lahat ng section pwede mo na i-check doon. Hindi na siya naka-unlisted. Wala lang, kasi sayang din So, baka biglang Sige, proceed tayo sa discussion natin. Okay, so last time natapos tayo sa load combinations. Okay, so ngayon dito na tayo sa sa pinaka-focus natin sa module 1, which is yung design of tension members. Okay, sobrang dali lang ito, Paano mo siya gagawin? Define muna natin, di ba? So yun? Tension members, sabi dito ay mga structural elements subjected to axial tensile forces. Okay, so any cross-sectional configuration may be used because for any given material, the only determinant of the strength of a tension member is the cross-sectional area. Okay, so makikita mo dito sa calculation natin na usually ang concern lang natin is ano yung area niya. Okay, ano yung gross area, ano yung net area, basta puro area. Okay, wala pa yung ibang properties, like the moment of inertia, mga ganun, So sobrang simple niya lang. Okay, ang pinaka-critical lang dito is knowing kung ano yung area na gagamitin mo. Okay, so depende sa mode of failure, depende sa way kung paano siya mag-fail. Okay, so doon mo malalaman kung ano yung resisting area na gagamitin mo for the calculation. Okay, so the stress is in an actually loaded tension members given by the stress is equal to force over area. Okay, the typical design problem is to select a member with sufficient cross-sectional area. Tapos, kung okay na yung cross-sectional area niya for all modes of failure, then okay na siya. Ganun lang siyang kasimple. Okay, so sobrang dali niya lang. Paano mo siya gagawin? Okay? So, kailangan malaman ano yung ways kung paano siya mag-fail. Kasi pag alam mo yung mga modes of failure niya, di ba, malalaman mo kung ano yung mga kailangan i-check. Okay, dalawang modes of failure ko for tension members. Meron kang excessive deformation. Sabi natin, kailan nangyayari yan? Yung last time, pinag-usapan natin yung materials, di ba? Sabi natin, meron yung graph, di ba? Graph na proportional, tapos biglang after nun, pag naabot niya yung yield, bigla yung magde-deform na sobrang laki. Tama ba? Kaya pag ganun yun. Tapos biglang gaganon. Diba? So, biglang yan, kumbaga, pag naabot yung yield, biglang magkakaroon ng very large deformation. Tapos nun, pag in-stress mo pa after that very large deformation, strain hardening, then mangyayari, magne-necking na siya, tapos mapuputol na siya. Okay, so yun yung fracture. Okay, so dalawang ways, paano kapag nag-excessive deformation siya. Okay, pangalawa, kapag siya ay naputol or nag-fracture. Okay, so to prevent excessive deformation initiated by yielding, the gross section must be small enough that the stress on the gross section is less than the yield stress. Okay, so gross, i-compare mo sa yield, di ba? Or kung mag-check ka ng yielding, sa gross ang area nun. Okay, mamaya di-discuss natin kung bakit sa gross at bakit net sa fracture. Okay, sabi dito, to prevent fracture, the stress on the net section must be less than the tensile strength Fu kasi yun yung point kung saan mapuputol yung member natin. Okay, in each case, okay, whether yielding or fracture, parehas lang yan na force over area. Kasi nga, tension lang siya, sobrang basic lang. Okay, ngayon, ang pinagkaiba niya sa calculation ng strength is that, okay, dalawa yung nominal capacity, parehas in axial. Okay, kapag ka-yielding, okay, multiply mo siya sa area na gross. Kapag ka-fracture naman, multiply mo siya sa area na net. Okay, yielding stress, gross area, fracture stress or ultimate stress, effective area. Tandaan mo, effective area. Okay,
Sabi, although yielding will first occur on the net cross-section, deformation within the length of the connection will generally be smaller than the deformation in the remainder of the tension member. Ano ibig sabihin nun? Okay, sa isang member, di ba, say, ang member mo, kunyari siya ay 3 meters, no? Tapos connected siya sa column, tapos kunyari shear connection tam siya, no? Okay, kunyari ito ay 3 meters. So kung in mm yan, that is 3,000 mm. Okay, ang connection niya, nasa niya? Siyempre nasa dulo, tama? Ito yung connection, ito yung modules. Okay? Yung mga bolts natin, usually nag-range siya ng, ng half inch. Ano yung half inch? That is nasa 12 mm. Meron kang 1 inch, 25 mm. Tapos, meron minsan 2 mm at 2 inches, nasa around 52 mm. 52 mm is ganito lang kalaki. Okay, so sobrang laking bolt ano. Okay, and unusual yun. Usually, nililimit natin, preference sila nasa 1.5 inch, that will be 35 something, 37 something mm. So, medyo malaki na yun. Okay, ngayon halimbawa, medyo malaki yung forces mo. So, ang nangyari, magkakaroon ka ng connection na kunyari ganyan, dalawang layer, or minsan magkakaroon ka ng tatlo. Diba? So, total yan, 6. Marami na yan, no? So, bihira na yan. Kapag nakita ka halimbawa sa tulay, di ba? Minsan hanggang 5, kaya. Pero usually ang connection mga ganyan kalalaki. Hindi naman buo, di ba? Hindi ka naman nakita na buong length niya puro bolts, di ba? Walang ganun. Ang connection, nandun lang yung mga bolts. Okay, ngayon sabi, di ba? Kapag ini-stress mo siya, di ba? Halimbawa dito, tama ba na kung ano ang tensile stress dito, yun din yung hindi pa tensile stress, tensile force. Kung ano ang tensile force dito, yun din yung tensile force dito. Tama ba? Nag-aaral ka? Nag-aaral ka natin? Diba sabi mo, ito yung member natin. Cut tayo dito. Di ba? Ito. Tapos, cut ka dito. Yung force ba dito, parehas lang dito? Diba? Siyempre, ang loading nga, manggagaling sa joints, parehas lang ba yan dito? Di ba, parehas lang yan? Nag-aaral ka nun. Naroon siya, di ba? Kaya kasi wala ka namang intermediate loadings tama? Wala ka, unless maglagay ka ng load dito, di ba? So, syempre, ito, iba na dito. Pero kung wala kang intermediate load, ang loading mo magagaling lang sa paghilang sa mga ends niya, di ba? Parehas lang yan at any point. Okay? Ngayon, yung force dito ay parehas lang sa force dito. Di ba? Doon sa connection. Ngayon, ang tanong, sige, parehas sila ng force, di ba? Mas malaki ang stress doon sa part na mas maliit ang area. Di ba? Meron kang gross area yung hindi bawas, tapos meron kang net area yung bawas. Okay? Bawas yung net area. Saan unang maabot ang yielding? Sa gross or sa net? Sa gross? Saan? Saan unang maabot ang yielding? Gamitin mo ng logic. Saan? Sa gross or sa net? Bakit sa gross? Kasi sabi dito mali yun, mali. Sino nang maabot ang stress na yielding? Sa net. Kasi yun yung mas maliit na area. Diba? Parehas lang yan ng force. Mas maliit ang area sa net kasi binutasan mo yun Diba? So, maabot ang yielding, mauuna yun, maabot sa net. Pero sabi, sa calculation, bakit gross? Di ba? Sabi dito, nakasulat nga di ba? Yielding will first occur, sabi saan? Sa net, di ba? Kasi yun yung mas maliit na area. Maabot, pero anong mangyari? Pag nag-yield yung part ng net, di ba? Yung mga binutasan mo, unang mag-yield yung mga part na yun, yung mga section na yun. Pag nag-yield yun, hahaba yun ng konti. Di ba? Malaki relative doon sa other deformation. Pero isipin mo, 3 meters yan. Kung meron kang tatlong, halimbawa 1 inch, 75 mm lang yun. Yung haba nun na may net area. Nakuha nyo? Kumbaga, kung may tatlong ang ganyan, so 25, 25, 25. Itong tatlong to, yan yung unang mag-yield. 75 lang yun. Pag nag-yield yan, kung haba yan, siguro mga 1 mm, 2 mm. Pero pag yung buong yun, yung di ba? Kapag dirasan mo pa yung stresses, aabutin niya, di ba? Mauna to mag-yield to. So, sige, yield na yan. Yung gross hindi pa. Tapos, tinasa mo yung forces. Di ba? Dadating yung point na mag-yield na rin yung gross kasi may stress na siya to the yield point. Pag nag-yield yung gross na yan, na 3 meters, malaki yan. Di ba? Yun yung malaking deformation na kino-consider natin. Yung nakalagay dyan. Okay, sabi dito, di ba? Doon sa next section, sabi, deformation within the length of the connection will be
generally smaller, okay, than the deformation in the remainder of the tension member kasi the rest, di ba, sobrang laki nun relative do sa part na meron kang bolted connections. Okay, the reason is that the next section exists over, saan daw, maliit lang relative to sa overall na length ng member natin. Okay, the total elongation is the product of the length and the strain. Kung maliit lang yung length, di ba, edi maliit lang din yung haba or deformation na ipoprovide niya. So itong mga part na to, na unang mag-yield, negligible yan relative doon sa yielding ng buong member natin. Okay, kaya kapag yielding, ang pinag-uusapan natin ay yung gross. Okay, sabi dito, it is this larger deformation, okay, not the first yield, that is the limit state. Okay, ibig sabihin, mag-yield pa rin yung net, pero hindi yun yung concern natin. Okay, so, in-emphasize natin yan kasi malay mo, di ba, may essay, di ba, sasabihin sa'yo, sabihin, so, explain mo nga sa akin, di ba, saan mangyari una ang yielding. O, sabihin mo ganun. O, kasi kunyari, hindi ka nakinig, di ba, kasi sa cellphone ka lang. Okay, so sabi dito, most of the members will have an reduced cross-section. Bakit? Kasi hindi naman lahat yan lalagyan mo ng butas, di ba? Ang butas, ang mga net area, nandun lang sa connections. Di ba? Kaya sabi dito, most will have an reduced cross-section. And yun yung consider natin sa yielding. Okay? Attainment of yield on this gross area will result in larger total elongation. Okay, meron tayong dalawang method. Meron kang LRFD, tapos meron kang ESD. So, paano yun? Yung basic na concept natin last time, di ba? Sabi, the load should be less than the capacity. Yun lang. Ngayon, paano mo calculate yung capacity? Pag makalculate ka ng capacity, gagamitin mo yung, yung mechanics, di ba? Force is equal to, stress is equal to force over area. So, to get the force, sabi ko, stress is equal to force over area. So, pagbalik na gawa. Ano yun? Stress is force over area. So, kung kunin mo yung force, dapat stress times area. Okay? Yun lang. Yeah, mechanics lang. Ngayon, sabi natin, kapag kasi design, di ba, ang design is just mechanics na may suggestions, no, may provisions. Okay, so sabi, sige, design mo na, may factor of safety ka ngayon. Dati sa sa mechanics, sinuhulaan lang yan. Sabihin lang ng prof mo, ito gusto kong factor of safety, ito gamitin mo. Diba? Pero sa practice, hindi ganoon. Meron tayong sinusundan, pare-pares tayo. Ang sinusundan natin is yung code provision, di ba? Ang sabi ng code provision, di ba? Meron kang factor of safety, di ba? Instead na gamitin mo yung 100%, ang gagamitin natin is, kung yielding ang condition, 90% lang. Kung fracture ang condition, 75% lang. Okay, yung mga resistance factor natin. Okay, so because of these two limit states, the following conditions must be satisfied. Okay, ito ang condition for yielding. Ito naman ang condition for fracture. Okay, so for ASD, ganun din, no? So, ang pinagkaiba niya lang is that kanina, minumultiply mo yung number na binigay. Dito, i-divide mo yung number na binigay. Pero ano yun meron meron yung relation. Okay, sabi doon sa, sinabi ba siya? Sinabi siya eh. Sabi niya, ako wala. Hindi. Panaginipan ko ito eh. Okay. Yes. Ganyan yata yan. Wala akong makita. Wala na akong makita. Legit. Ay, no, ganda na. Ay, ganda ng marker pa. Ba, baliktad. Masama ba siya? Sir, ano ba? Kasi ba sila? Ano ba baliktad? Sino ba yun, sir? Super. Hirap kasi ng buhay. Grabe nga, sir. Tingnan naman baka meron kayo dyan. Yun. Try na lang natin. Sige, subukan mo nga. Sabi for yielding. Okay, for yielding. Try natin 1.5 over omega 1.67. Try mo nga ano yan. Imagine na 1.5 over 1.7. 89 into something or basically 0.9. Try mo to. 1.5 over sabi pag fracture gross I ang factor I 2.0. Familiar. Familiar. Di ba yun din yun?
Hindi niya, no? Okay, so anong point? Ibig sabihin, hindi mo naman kailangan sauluhin itong mga safety factor na yan kasi kung alam mo yung LRFD, alam mo na rin yung ASD. Ang gawin mo lang, divide mo lang siya ng 1.5. Okay, for yielding, okay, 0.9 divide mo ng 1.5. Sabi mo, 0.9 over 1.5, makuha mo 0.6. Okay, 0.75 divided by 1.5, makuha mo yung 0.5. Okay. Tanggalin yung 1.5, sabi ng sabi ko. Yun yung, nasa PowerPoint yun nun, yun yung relationship ng ng gross tsaka, gross tuloy, ng factors ng safety factor tsaka resistance factor. Ayun. So, lang, algebraic manipulation lang, kaya napunta yung P dun sa kaliwa. Okay, so denominator yung yung omega. Okay? Sa akin niya. Ako, sabi ko. Then, nasa code yan. Sabi nung mga nag-decide na, ito gagamitin natin. Okay lang. Okay ngayon, gross tsaka sabi natin ano yung gagamitin mong area para sa fracture, yung effective. Okay, very good. Bakit hindi net? Kanina net yung pinag-uusapan natin, 'di ba? Bakit biglang naging effective? Okay, kasi meron pa tayong mga bagay na kailangan i-consider katulad ng sabi, joint efficiency. Sabi ito, of the several factors influencing the performance of a tension member, the manner in which it is connected is the most important. Again, di ba, kapag ka-RC, madali lang yun kasi kunin mo yung load, di ba, pagkakuha mo ng load, di ba, kukunin mo yung reinforcement, tapos yun na yun. Di ba? Unless mag-change ka ng size, edi pag nag-change ka ng size, i-analyze mo ulit, di ba? Pero kapag dating sa steel, 'di ba, pagkatapos mong kunin yung size, 'di ba, i-connect mo pa siya 'di ba? And yung manner of connection matters, no? Kumbaga siya, yun yung nagpapahasal sa kanya. Okay, after mo i-design yung pinaka member, nakuha mo yung adequate size, kailangan pang i-check yung connection kasi depende sa kung paano siya mag-connect, pwede siya mag-fail doon. So pwede nga mangyari adequate yung size mo, 'di ba? Pero dahil sa connection, kailangan mo mag-upsize ulit, 'di ba? Dahil pwede siya mag-fail doon sa connection. Okay, may mga ganung cases. Tapos again, yung way kung paano mo siya i-connect nagma-matter din, 'di ba? Depende kung i-bolt mo or i-weld mo, magkakaiba siya ng behavior. And depende rin kung anong type ng section. Katulad dito, okay? Kapag ang gamit mo halimbawa angle, 'di ba? So meron ka halimbawa ito, may gasket plate ka dito, Tapos i-connect mo yung angle, 'di ba? So usually gagawin mo diyan, pwedeng kung tinatamad ka, papa-weld mo, 'di ba? Pero kunyari papa-compute ka, prefer kasi sa abroad mas prefer nila yung bolted. No, kasi gusto nila yung wala na yung mga weld machine, kumbaga salpak na lang salpak doon sa site tapos yun na yun. Lagi nilang nire-request yan na bawat connection puro bolted na lang para mas madali daw, mas madali sa amin. Okay, ngayon, connect mo bolted, 'di ba? Ang angle merong dalawang parts, 'di ba? Yung dalawang legs niya, 'di ba? Meron kang etong leg na to, tas ito. Minsan pareha sila, minsan iba. Okay. Ngayon, kapag ka-connect mo 'yan, 'di ba? Na isa lang yung connect mo katulad sa sample na to, 'di ba? Ang nangyari, meron tayong tinatawag na shear lag effect. Okay, ano yung shear lag effect? Okay, nangyayari yan kapag kayong member mo hindi lahat connected. Okay, hindi lahat ng parts niya ay connected. Katulad nito, meron siyang dalawang legs pero isang leg lang ang directly connected doon sa plate mo. Kung isang leg lang ang directly connected, merong part ng section na hindi gumagana. Okay, kung makikita mo diyan, 'di ba? Pagdating do sa dulo, sa medyo pagmalayo na doon sa connection, buong section 'yan, 'di ba? Nai-stress na makikita mo pula na lahat, 'di ba? 'Yun yung ginagawa natin, 'di ba? Yung force over area, total area. Pero doon sa joint mismo, hindi ganoon yung nangyayari. Okay, kung ang part na ito lang ang connected, ang nangyayari, yung stresses na iipon doon sa part na 'yon. Okay? Itong part na to, hindi yan gumagana. Okay, so ano ibig sabihin? Doon sa part ng connection, 'di ba, yung net area mo, hindi pa yun. Kasi hindi lahat ng area niya ay gumagana, hindi lahat ay nagre-resist, 'di ba? Parang yung thesis mate mo, 'di ba? Hindi gumagana, 'di ba? Hindi tumutulong. Okay, so ganun yan, may part na gumagana, may part na hindi. Okay, so sabi dito, this factor, di ba, yung joint efficiency is a factor of the material ductility or ductility of the material, fastener spacing, kung gaano kahaba yung connection mo. Okay, the stresses sa connections, okay, fabrication procedures, and the phenomenon known as the shear lag. Okay, ano ulit yung shear lag? Ito yun. Kailan nangyari ang shear lag? Kapag may part ng member na hindi directly connected doon sa connection. Okay? So, ayan. Tawag dito, shear lag of course, again,
Okay, wala mo, essay na naman yan, no? Sabi, shear lag occurs when when some of the elements, or rather, when some elements of the cross-section are not connected. Okay, katulad yan, meron kang angle, isa lang ang connected. Okay, the consequence is that, sabi, this partial connection, kasi hindi nga lahat ay connected, okay, partial lang ang connection, okay, is that the connected elements becomes overstressed kasi nga hindi even ang distribution. Dito naiipon yung stresses, tapos yung iba hindi gumagana, no? Hindi nai-stress. No? Unconnected parts are not fully stressed. Okay? So, paano mo siya i-resist or paano mo mabawasan yung effect nito? Okay, sabi dito, lengthening the connected region will reduce this effect. Habaan mo yung connection. Shear lag can be accounted for by using the reduced or, paano daw, effective net area. Okay, yan daw? Reduced net area, anong other term nun? Effective area. Okay, binabawasan natin yung net area. So, yung net area, bawasan pa ulit because of the effect of the shear lag. Okay, paano mo gagawin yun? So, meron kang factor dito. Kung makita mo dito, di ba? AE, that is the effective area. Paano mo computing yun? Meron ka ng AN times the shear lag effect factor. Yun yung U. Okay, ANU, yun yung effective area natin. Okay, ibig sabihin, hindi pa nagtatapos yan sa pagbawas mo ng number ng volts. Okay, after nun, titingnan na pa, may shear lag ba siya? Okay, connected ba lahat ng parts niya? Kung yes, edi walang shear lag. Kung may part na hindi connected, meron shear lag. Paano mo i-calculate? Edi ayan, so uluhin mo tong table. Di ba? So, depende sa case. Diba? Kaya masaya yan. Joke lang, huwag mong sauluhin. Konti lang. Okay? Kasi sabi dito, di ba, mukha lang siya marami kasi maraming cases na pwede mangyari. Okay? Pero kung makita mo dito sabi, sa number 2, sabi, all tension members except plates, HSS, where tension load something. Okay? So, basically, ito na yung formula niya. Okay, for any type of tension member except for plates and round HSS with length is greater than or equal to 1.3 ng diameter niya, ito daw ang gagamitin natin. Okay, ang X bar is the distance ng centroid ng shape from the connection, ng plane ng connection. Okay, yung length is the length of the connection. Okay, so ibig sabihin, nakita mo, di ba denominator ang length? Anong mangyayari pag mas malaki ang denominator? Lalaki ba o lilit yung value? Lilit yung value. Mas mahaba, di ba? Mas malaki yung length, lilit ang value. Yung value na to ay, di ba, pang-subtract. Okay, pag maliit ang value nito, magiging malaki ang total value ng U. Nakamultiply siya sa nakamultiply siya sa AN. Okay, ibig sabihin, mas malaki to, mas maliit yung shear lag effect factor, mas magagamit mo ng buo yung capacity. Okay? And sample problem 1, and so try natin to. Sabi, half inch by 5-inch plate of 836 steel is used as tension member. Okay, it is connected to a gusset plate with 4 5/8-inch diameter bolts as shown in the figure. Okay, assume that the net area AE equals to the actual net area. Okay, ngayon, first question. Okay, nakasulat doon sa last sentence na assume the effective net area AE equals to the actual net area. Okay? Kung hindi sabihin yun, tama pa rin ba yan? Kung hindi sabihin, tama pa rin ba yun? Anong tension member natin? Ang tawag dito? Ito yung gusset plate yung pinagkukonikan. Yung tension member natin, ang tawag mismo doon? Plate. Okay, very good. Plate lang. Okay, ngayon, ang tanong, meron bang shear lag effect? Wala. Paano man sabing wala? Kasi, isang member lang siya eh. Wala naman siyang mga parts na hindi connected kasi siya lang mismo yun, di ba? Tapos nilagyan mong bolt sa USB, lahat yan connected. Di ba? Wala, kung may isang, very good. Kung meron pa siya isang paa na hindi connected, shear lag yun. Halimbawa, W section, di ba? W section, tapos hindi naman connected yung mga flange mo. Di ba? Yung web lang yung kinonnect mo. Yan, shear lag yun. Kuha nyo? Okay, dito, yan. So, wala siyang shear lag effect. Okay, ibig sabihin, kahit wala ito, ganun pa rin ang gagamitin mo. Okay? 1 pa rin ang shear lag effect factor. Okay, AE equals to AN. Okay, what is the design strength? What is the allowable strength? So that computable lang daw parehas. Okay, so paano yun? Ay dalawa kang calculation, no? Yielding fracture. Paano sa yielding? Sabi natin, yielding happens sa lahat. Di ba? Sabi, sa lahat nangyayari, net gross nangyayari ang yielding. Pero ang kinukonsider natin is yung mas malaking effect, which is nangyayari lang sa gross. Okay? Kasi nandoon yung di ba, yung majority ng parts, no? Mag-yield. Gross ang meron sa atin. Okay, so gross area, binigyan tayo ng dimension. Sa pangalan ng plate, malalaman mo na yung dimension niya. Sabi, 1/2 inch by 5 inch. 5 inches, no? So, multiply, makuha mo yung net area. Makuha mo yung gross area na 2.5. Okay, to get the PN, that is the nominal capacity, di ba? Sabi natin, actual lang naman yan. Dali lang yan, di ba? Stress times area.
yielding, so yield stress times the area for yielding. Diba? So 36 times 3.5. Kasi galing 36. Sabi doon sa problem, ang pangalan ng steel ay A36. Ang A36 by default, ang property niya ay 36 ang Fy, 58 ang Fu. Okay, by the name pa lang, alam mo na yung property niya. Kaysa uluhin mo kasi, hindi yun ibibigay. Okay, ngayon, makuha mo na, nominal capacity for yielding ay 90. Paano mo makuha yung design? Sabi, lalagyan mo lang siya ng factor of safety. Okay, kapag LRFD, ang tawag natin doon sa factor na yun ay reduction factor or resistance factor. Very good. Okay, times 0.9, di ba? So, makuha mo 81 kips. Okay, ito ang capacity natin for for yielding. Okay, paano naman pag fracture? Saan mangyari ang fracture? Sa net, di ba? Binutasan mo, so mas mauna maabot din yung yung fracture stress, di ba? Yung ultimate stress. So, yun yung gagamitin natin. Okay. So, gross area minus yung mga nabutas. Ngayon, makita mo dito sa figure, meron kang 4 na bolts. Okay, 4 na bolts. Ilan yung ibabawas natin? 2 lang. Bakit? Kasi, mangyari yan, di ba? Depende sa way ng pagputol niya eh. Di ba? Ngayon, ang tanong, saan siya mapuputol? Dito ba? Bakit dito? Mas malapit sa force. sa force. Ganyan ba yun? Bakit yan? Oh, perpendicular din naman. Ito yung force eh. Perpendicular din naman. Sige. Mauna bakit? Sige, bakit? Mauna kasi? Kasi, Mas mauna siyang may stress, ganun? Ganun ba yun? Mas malapit dito. Ngayon, kung mas malapit dito, yan naman. Hindi tama, mas malapit. mas may minus ng bola. Ganun din naman dito, dalawa lang dito. Mas malapit sa force. Hindi, wait. Ganito. Inaayos natin yung logic, no? Kasi, dapat alam mo, bakit? Kasi, sige, mas malapit sa force. Eh, ano ngayon kung malapit sa force? Ha? Pag kaliwa, 4 yung yung pwedeng mag-support, pero pag nasa kanan sa dalawa na lang. 4 yung, hindi, kahit saan dyan, 4 yung magre-resist yan. Kasi yung tension yan, di ba, 4 na volts ang magre-resist nun. Di ba? Dahil saan? Hindi, sige, medyo malapit na doon. Mali lang yung sinasabi mo na kapag dito dalawa lang magre-resist. Kasi kahit nandito i-consider mo, 4 pa rin yung volt. Di ba? Kasi kung ganun yung logic, ito lang pala magre-resist, tanggalin mo na rin to. Kasi kapag dito mo i-consider, dalawa lang din naman gagana. Nakuha nyo? So, yung sabihin, medyo malapit na siya doon, pero hindi yun yung reason. Kasi mali sasabihin na dito kasi dalawa lang gumagana, dito 4, hindi ganun. Okay? Pero malapit na, ano doon? Sige, isa pa, konting hula pa. Kasi kailangan mo to para masagutan mo ng tama yung staggered fasteners. Okay, kailangan mo tong logic na to para masagutan ng tama yung staggered fasteners. Okay? Hindi mangyayari na dito siya magpuputol dahil okay, very good. Para maputol to, kailangan maputol muna yung bolt. Okay, yun yung reason. Hindi dahil mas malapit siya doon. Okay, hindi mangyayari na dito siya makakat kasi para makat yun dito, kailangan maputol yung bolt. Okay, kasi hindi tama na sabihin natin na dahil mas malapit dito sa force, mas nai-stress siya. Kasi sabi natin, di ba, dun sa cut nun, di ba, kahit saan ka mag-cut dito, pare-parehas lang yan ng force eh. Tama? So kung pare-parehas yan ng force, pare-parehas yan ng stresses. So kung pare-parehas ng stresses, equal-equal lang yan. Di ba? Pero again, paano mangyayari na maputol siya dito? Kailangan mawala yung bolt dito. Which is unlikely, di ba? Kasi parehas na naman area ito eh. Literal na siya mapuputol sa kabila. Nakuha? Kailangan ma-clear ito. Di ba? Kailangan ma-clear ito para mangyari ito. Okay, tandaan nyo yan, babalikan natin yung logic na yun kapag nag-staggered fasteners. Okay? Oh, malay mo, di ba? Ayan na. So, yielding fracture. Okay, again, 2 bolt na ang babawas natin. Okay, so saan nanggaling to, tong side na to? Okay, galing doon sa thickness na 5. Okay, tapos yung butas dito, no? Butas na diameter ng hole. Okay, hindi ng bolt. Okay, tandaan na, ng hole. Okay, ang diameter ng hole is laging plus 1H ng diameter ng bolt. Ang bolt mo given 5H plus 1H, 1H, and so 3/4. Okay, kaya nakalagay doon 3/4, no? Hindi siya given pero yun yung gagamitin mo dahil sabi ng code, lagi kami allowance. Okay, bakit ka ba nagbibigay ng allowance? Okay, kasi kapag sa actual, para hindi masikip. Kasi kapag wala kang allowance, saktuhan na saktuhan, kapag konting mali nung pagka-produce niyan, di ba? So, mangyari, hindi na nila masisiksik.
Diba? So, kailangan merong allowance, no? And so, binubutasan nila yan ng mas malaki ng konti, no? And ang default natin is 1/8 ang allowance. Okay? Tapos, yung to dun sa dulo, yun ay dalawang volts kasi yung mapakat. Okay? Di ba simple lang siya? Madali lang siya eh. Kasi nakikita mo, naiintindihan mo. Okay? Mahirap lang naman siya pag pina-pattern mo, di ba? Sa uluhin mo, oh, lagi itong 1/2, lagi itong 3/4, lagi itong 2. Hindi ganun case to case eh. Okay? Yung sagot, kung paano mo siya may setup is depende sa kung ano nakikita mo, ano yung figure, ano yung itsura niya. Okay? Kailangan makita paano siya sinesetup. Kapag alam mo kung paano siya sinetup, alam mo kung saan nagaling yung numbers, sobrang dali niya lang. Okay? Ngayon, ito yung net area. Sabi, plate lang yan. So, ibig sabihin, walang shear lag effect factor. Okay? Kung walang shear lag, sorry, meron pala, pero 1 lang ang value niya, di ba? So, kasi nga, walang shear lag effect. Okay? So, 1 ang shear lag effect factor. So, 1 times 1.75, basically, infinite, 1.75. Okay, ngayon, multiply mo siya sa yield natin, no? Sa yield tuloy, sa ultimate stress natin kasi nga fracture. So, 58 times 1.75, 101.5. Okay, so for fracture, the resistance factor is 0.75. Kung makuha mo the design for fracture, the design capacity is 76. Anong unang maabot? Yung 76 o yung 81? Siyempre, yung mas mababa, 76. So, yun yung governing natin, capacity. Okay? For ASD, ganun din. Tingnan mo to O sige, wag mo na masyadong isipin. Try mo na lang to. Divide mo to ng 1.5. Try mo nga. Divide to ng 1.5. Ano sagot mo? 50? 50 point something. Yun yun. Yeah. Kasi parehas na yung procedure eh. Diba? Pinagkaiba niya lang, yung multiplier niya lang. Yung kanina, 0.9 magiging 0.6 kasi dinivide mo ng 1.5. Tapos yung 0.75 naging 0.5. No? So basically, parang ganun din. Diba? Pwede mo na i-diretso eh. Pero syempre sa exam mo, kung tatanungin, pakita ko ka rin. Diba? Pero at least alam mo na agad yung sagot. No? Kung alam mo yung LRFD, alam mo na rin yung ASD kasi parehas na siya ng procedure. Hindi. Pakita mo, I mean, isulat mo naman. Oo, ganun lang. Di ba? Ito, pwede mo nang i-reuse to. Siyempre, ito, papakita mo. Di ba? Pakita mo naman to. Ha? English. Okay, 2. Okay, sabi dito, a single angle tension member is connected to a gusset plate with 7/8 inch thick diameter bolts. 7/8 inch diameter bolts lang. Okay, as shown in the figure. Okay, dito meron kang 3 bolts pero yung mababawas sa area mo ay 1 bolt lang. Tama? Okay, the service loads are 35, keeps dead loads, 15 keeps live load. Investigate this member for compliance. No, okay ba siya under sa AISC specification? Okay, assume that the effective net area is 85% of the computed net area. Okay, so in-assume na daw. So, since provided na, okay, so yun ang gagamitin natin. Yung 85% na yan ay dahil meron siyang shear lag dahil angle siya, di ba? Hindi lahat ay connected. Okay, so sabi 85% daw yung effect, no? 85% yung gagamitin mo ng capacity. Okay, so ang angle daw natin is 3.5 by 3.5 by 3/8. Okay, ngayon binigay sa yung area, paano kung hindi? Di ba? Ano gagawin mo? Kaya pa din yan, di ba? Kasi unlike yung mga W section, halimbawa 8 by 15, ano yung 8 doon? Yung 8 ay yung depth, tama? Yung depth. Yung 15 ay yung weight per foot, di ba? Pound per foot. Kanya, 15. So, 15 pound per foot yun. Ngayon, kapag ka-channel, sabi, si 8 by 20, ganun din, di ba? 8 yung depth, 20 yung weight per foot. Okay, pero pag angle, ang pangalan niyan, okay, nakalagay doon 3.5 by 3/8. So, ano yung sabihin nun? Okay, yung legs niya ay 3.5 by 3.5. Minsan parehas yung legs, minsan magkaiba yung legs. Okay, yung dulong number, yun yung CH. Okay, ngayon ang tanong, kaya mo bang kunin yung area niya? Base lang sa pangalan? Kaya dapat. Bakit? Kasi ano bang shape yan? L. Ano ba yung L? Di ba ano lang naman yung dalawang lang yun? Dalawang rectangle lang yan. Okay, so if not given, dyan itong gagawin mo. Okay, the gross area is, di ba? Length, di ba? Length times thickness. Diba? Plus, itong kabila, length times thickness ulit. Pero, di ba, ito 3.5, itong part na ito, nagamit mo na sa calculation ng nanos na baba. Okay, 3.5 times 3/8. Okay, nagamit mo na to. Okay, dito, di ba, ipabawas mo yun. So, 3.5 minus 3/8. Di ba? Ito yun, natira dito. Times the thickness na 3/8. Okay, so, pang-try nga kung ano makuha natin dito. Yung gross area natin. Kung gagamitin natin yung pangalan to determine the gross area, ano makuha natin value. Kasi syempre,
Tinuro ko di sa exam. Lalabas yun. 2.48, malapit lang, di ba? Kasi dun sa AISC manual, ginagawa nila yun na siyempre standard yun. Meron silang mga tawag dito, manufacturing process na magpo-produce ng approximately ganung size specifically. Tapos makikita mo, di ba, hindi naman siya perfect rectangle eh. Meron siya mga curve eh, di ba? Doon sa edges niya may konting curve. Doon sa dito sa ano sa ano niya corner niya may konting curve yan, hindi naman perfect na ano yan na 90-degree angle. Okay, so yun yung nagko-cause ng konting difference do sa actual na kinalculate natin tsaka do sa nakalagay do sa manual. Okay, pero again, if not stated sa problem, good enough na yun. Yun yung gagamitin mo for the calculation. Okay? So 2.5 or kung hindi given, 2.48 ang gagamitin mo sa calculations. Okay, paano mo i-calculate? Hindi ganun din. Ayun, nasa problem sa dito. Sige, unequal na eh. Halimbawa, 6 by 4 by 1/2. Saan yung longer leg? Higa. Ay. Okay. Sa figure ba? Sige. May pinagkaiba ba yan? Dito. In terms of area, meron bang pinagkaiba sa area? Ikot mo lang yun, difference mo yun. Diba? Pares lang siya. So whether i-drawing mo siya pahiga or patayo, pares lang yan. Sige mo lang din ma-measure yan eh, di ba? I mean, mga yan. Ito, di ba? Ito, plus ito. Pares lang yan. Okay. Ang mahalaga yung dimensions mo. Ha? Ano na? Sige, saan nahihirapan? Papaplus mo lang. Sige, subukan. 6, 3/8. 6, 3/8. Yung 4. Dito, paano? 6 times 3/8. Ano ba sa ko? Ay, 1/2 pala. Sige, dito na lang. Pagkaya natin dito. Kunyari ganyan, 6, 4 by 3/8. Okay, paano to? 6 by 3/8 plus 4 minus 3/8 times 3/8. Ganun dito, di ba? 6 times 3/8 plus 4 minus ito 3/8 times 3/8. Yan eh. Kahit balik-balik ka rin mo yung mundo. Balik-balik lang yan. Okay ba? Ayos. Kaya? Okay, kaya. Okay, so paano mo calculate yan? Yielding. Alam mo na yan. Skip na natin yan. Yan yung ginawa natin kanina eh. For fracture, paano yun? Ganun din. Kinikaiba lang dito. Nagbago lang yung diameter ng bolt. Di ba? Tapos isa na lang yung binawas. Okay? Yung thickness ng member natin ay 3/8. Okay, so makita mo dito for the calculation, 3/8, di ba? Tapos saan galing yung 1 bolt. Tapos yung diameter ng bolt ay 7/8, so 1 inch yun. So 7/8 plus 1/8 is 1 inch. So yan. 3/8 times 1 inch times 1 piece, di ba? Kaya hindi na natin nilagay, isang piraso lang naman. Yan, so ganyan na lang, no? So 2.125, yun yung AN. Pero pag magka-calculate tayo ng capacity for fracture, sabi natin hindi naman AN eh, di ba? AE, dapat AE to account for the shear lag effect. So multiply mo siya ng binigay sa problem, sabi ang effect daw ay 85%. So makuha mo the effective area is 1.806. Multiply sa FU, makuha mo yung PN. Okay, PN is the nominal, hindi pa yun yung design. Kaya para siya maging design, apply the code provision. Sabi ng code, 75% lang ang pwedeng gamitin, no, to allow for some factor of safety, no. Yan, so 78.57. So piliin mo yung mas maliit, edi may sagot ka na, ganoon lang kasimple. Okay, yan. Ito yung capacity niya, pero ang sabi, 'di ba, investigate mo daw kung adequate siya, binigyan ka ng loading. Okay, anong loading natin? 35 tsaka 15. May mga load combination ka, 'di ba? Okay, so mas malaki yung dead kaysa sa live. Ano ibig sabihin nun? Pwedeng mag-govern yung unang load combination, yung 1.4 dead. Diba? Kung mas malaki yung live, automatic combination to ka na, imposible mag-govern yung first combination kasi dead lang yun. Okay, pero dahil mas malaki yung dead kaysa sa live, try mo parehas kasi malay mo, di ba, sobrang laki ng dead load relative sa live load nang mayari, mag-govern yung dead sa combination 1. Okay, in this case, tinry natin parehas. Nangyari, nagkataon na nag-govern yung 2, na usual na nag-govern. Okay, again, nagkataon lang, hindi palagi, so try mo kung kailangan. Okay, 66, mas maliit ba ang 66 sa capacity? Yes. Okay. Satisfactory. Okay, ganun lang. Di ba? Simple lang.
Okay, sample problem 2, paano naman kung ASD, ganun din, di ba? Instead na 0.92, maging 0.6, instead na 0.75, maging 0.5. Same procedure, di ba? Ito yung sagot. Ngayon, governing load combination for ASD. Meron ka ng dead lang, tapos meron ka ng dead and live. Di ba? Ngayon, dead and live, so makuha mo 50. Mas maliit ba yung load kaysa sa capacity? Yes, satisfactory. Ngayon, question, meron bang case na okay siya sa ASD tapos hindi siya okay sa LRFD? Yes. Kasi although yung ano niya, yung capacity niya is rational lang, kumbaga pwede mo i-divide na lang ng 1.5, di ba? Tinry natin ngayon na. Dinivide mo lang ng 1.5, alam mo na yung ASD. Okay, so sila nagkakatalo doon sa load combination. Di ba? Kasi ito, di ba, magkaiba sila ng scale eh. Di ba? Ito, pinagpa-plus mo lang, doon sa kabila, meron siyang magnification. Di ba? 1.4, 1.2, 1.6, di ba? Mga ganun. Okay, doon siya nagkakatalo. Kaya possible na itry mo ng ASD, bagsak, pero LRFD pasado, or vice versa. Depende sa ano yung load na binigay. Depende sa combination ng load na binigay. Okay? So case to case. Okay, ngayon ang tanong, sige, kapag nag-design ka, okay siya sa ASD, hindi okay sa LRFD, okay pa rin ba siya? Okay pa rin ba siya? Tingin nyo. Nasa college ka, mag-iisip ka ngayon, di ba? Meron kang dalawang way kung paano siya kinalculate. Hindi siya okay sa isa, okay pa rin ba siya overall? Ha? Hindi na. Okay. Ha? Dapat parehas. Okay. Hindi ka na. Okay. Okay, yun yung isa rin sa mga parang sabihin natin misconception. Okay, sa college, syempre sabihin mo, "Oy, dapat satisfied ko lahat." Safe yun, okay yun. Okay, pero in actual, no, sa practice natin, meron ka iba't ibang methods. Okay, pwede ka mag-LRFD, pwede ka mag-ASD. Okay, kapag may nasatisfy kang isa, okay na yun. Okay, magkaibang method, okay, pag okay siya sa isang method, okay na yun. Kasi kailangan mo lang naman makakita ng method na okay siya. Okay, hindi mo kailangan satisfy lahat. Okay, bakit gano'n, 'di ba? Ibig sabihin hindi siya adequate sa ASD, halimbawa gano'n, okay pa rin ba 'yun? Yes, pwede 'yun. Okay. Kasi ano 'yun eh, meron kang iba't ibang method, hindi 'yan ginawa para i-satisfy mo silang lahat. Okay, meron kang iba't ibang method na ginawa siya kasi nga mas advanced yung understanding doon, 'di ba? Na possible na dahil mas nasa-simulate niya yung katotohanan, 'di ba? Mas okay siya. Okay, halimbawa, nag-ano ka, naggamit, 'di ba? Halimbawa sa earthquake engineering, meron kang iba't ibang way kung paano i-calculate yung forces. Meron ka nung ano mo sa yung equivalent lateral force doon sa module 3 mo, yung kinuha mo yung C by over RT, 'di ba? Tapos dinistribute mo yung mga forces doon sa mga floors, tama ba? Naalala mo yun? Yung dinidistribute siya. Yun yung method na pinaka-basic, no? Meron pang iba, yung model analysis, yung mga dinidiscuss nila sa masters, no? Mina-manual calculation nila sa masters. Okay, model analysis, kinukuha yung mode shapes, mga ganyan, di ba? Hindi, ang hirap gawin nun. Okay, ngayon ang tanong, sige, kung adequate siya sa ELF, pero, kung bagsak siya sa ELF, pero okay siya sa RSA, ibig sabihin ba nun, hindi na rin pwede yung RSA? Kung bagsak siya doon sa di ba, mas madali ang ELF kumbaga sa RSA yung mas advanced. Okay, kung bagsak siya doon sa basic, okay siya doon sa advanced, ibig sabihin ba nun, bagsak na rin yung advanced? Hindi, kaya mo nga gagawin yung advanced di ba? Kasi kapag ginawa mo yung mga mas advanced procedure, generally, the result is mas maganda. Ibig sabihin, yung mga sinasabi na, oh, hindi okay ito, kapag ginawa mo yung mas advanced procedure, okay naman pala siya. Okay, parang halimbawa, sige, RCD na lang, no, para sa mga naging sulig sa RCD, parang lahat naman yata kayo. Okay, di ba? Sa RCD, di ba, may bakal sa taas, may bakal sa baba. Anong default natin? Kino-consider natin yung baba lang muna, di ba? Singly reinforced muna. Okay, ngayon, di ba? Kung hindi gumana, edi paganahin mo yung taas, consider mo. Mas madali ba yung calculation pag kinonsider mo yung compression bars? Hindi, di ba? Mas hassle yun. Pero mas malaki ang capacity. Di ba? Which is, sa actual, gumagana naman yung, tama ba? Mas mahirap na calculation, mas malaking capacity, mas maganda. Okay, bagsak siya sa SRB, pero okay siya sa DRB. Okay. Okay, ngayon hindi pa rin gumana, 'di ba? Sabi mo, o di kung midspan naman yung bagsak, edi mag-T-beam ako, try ko i-T-beam, 'di ba? Bagsak siya ng singly reinforced pero okay siya sa T-beam, okay pa rin ba siya? Okay pa din 'yun kasi sa tunay na buhay gumagana yung slab eh. Tama ba? Nakuha niyo? Okay, mas mahirap na method, mas magandang capacity, mas mahirap lang gawin. Kung masatisfy mo siya sa mga mas mahirap na method, okay pa din siya. Okay, point is, sa actual, pipili ka kasi kung LRFD or ASD. Kahit isa lang din gamitin mo, 'di ba? Kung okay siya, okay na siya. Hindi mo kailangan satisfy parehas. Dito lang pinakita lang natin kung paano siya kina-calculate. Pero sa actual, hindi mo kailangan gawin na sabay, no, na simultaneous.
Gets ba? Kuha yun? Okay. Sige, sample problem 3, double angle. Okay? Sabi, double angle shape is shown in the figure. Still is 836. Sabi, the holes are 4.5 inch diameter bolts. Okay? Assume that AA is 75% of AN. Okay? So, sinabi na ulit yung factor, di ba? So, yun na yung shear lag effect natin. Hindi mo na siya i-calculate. Okay? Design strength for LRFD, design strength for ASD. Okay, so paano natin siya gagawin? Ang angle natin is an equal leg daw. Okay, an equal leg. Tapos makita mo sa figure, sabi doon, no, LLBB. Ano ibig sabihin ng LLBB? Okay, long legs back to back. Kasi merong dalawang way kung paano siya i-connect. Pwede nga magka-connect is yung longer legs, pwedeng i-connect mo din yung shorter legs. No? Depende sa intent, depende sa kung ano sa depende sa gusto mong mangyari. Okay, magkakaiba yan doon sa value ng moment of inertia niya. Okay? Pero dito, tension members lang naman ang concern natin. So, area-area lang. Wala tayong pake doon sa layout niya. Di ba? Basta may area, okay yan. Di ba? So, long legs back to back. Okay? Tapos, sabi, given yung area, if not given, calculate, di ba? Dalawang rectangle, kaya mo yan. Okay? Tapos, ito, ang binigay is para sa isang angle. So, kapag kinalculate mo dito, okay, dodoblihin mo. Si double angle yung given sa figure. Okay? So, ganun ulit. Alam mo na yan. Paulit-ulit na tayo dyan. Doon sa fracture, ganun ulit. No? Tingnan na lang natin dito. Okay? So, sabi, AN is 2 times yung area ng gross minus yung area ng holes. Sa isang angle, meron kang dalawang ibabawas. Okay? Dalawang bolts na ang diameter ng bolt is 1/2. So, ang butas niya is 5/8. Okay? So, dalawang 5/8 tapos multiply sa thickness ng member mo, which is 5/16. Okay? Hindi siya mahirap kung alam mo kung saan nanggaling yung mga numbers. Tama ba? Logical naman, di ba? Multiply lang yan eh. Di ba? Diameter ng hole, di ba? Times the thickness ng member, di ba? Yun na yung butas, yung rectangle na butas. Tapos multiply mo na lang kung ilan sila. Di ba? So, ganun lang. Ganun lang. Di ba? Simple lang. Yes. So, ito yung net. Sabi, ang gross daw ay 75, yung effective daw is 75% lang ng net. So, multiply mo ng 0.75. Okay, FUAE, makuha mo 175, multiply by 0.75 para sa resistance factor, 131. Piliin yung mas maliit, 131 yung mag-govern, yun yung answer. Simple lang, di ba? Paulit-ulit lang yung procedure, no? Nag-a-advance lang siya. Okay? Ngayon, paano, di ba? Paano kung ASD? Ganun ulit, alam mo na yan, di ba? Sabi mo, oh, ayun yun, no? Oh, divide mo ng 1, try mo, divide mo ng 1.5. 131 divided by 1.5. Mga may wagang techniques. O, yun o, di ba? O, panis. Skip na natin yan, alam mo na yan. Okay? Ano dito yung typo? Saan yung typo? Yun ako dyan, yung 1/4. Okay. Oo. Ano kasi siya, tawag dito. Dito may konting difference. Bakit? Kasi yung 1.5/1.67, hindi kasi siya sakto. Hindi siya saktong 0.67. Hindi siya saktong 0.6 pala, 0.6. Hindi saktong 0.6. Kung ito try mo na ito over 1.67, anong number? May butal kasi yun. Pero okay lang, acceptable pa rin yan. Okay, parehas lang naman yun. Okay? Kasi ganito kasi ginawa dyan, nanggaling kasi yan sa 0.9. Nanggaling yan sa dito. Ngayon, ang ginawa, nauna kasi yung LRFD. Okay, nung kinuha nila yung safety factor para sa ASD, yung ginawa, omega over 1.5, 0.9. Sige, try mo to. Anong value nito? 1.6777777. Pero pinabay niya, 1.7. Okay. Yung tinanggal na number dito, yun yung nagkakos ng difference. Pero in actual, parehas lang yun. I mean, acceptable naman yan kapag sa solution. Okay, mas gusto ko lang yung ganito na naka 0.6 instead na i-divide mo siya kasi mas sakto ito. Ako nyo? Mas sakto ito. Kumpara doon sa i-divide mo na 1.67. So, basically, diba? Ang lupit, no? Ang lupit. Ano yun? Nasa point, maliit lang naman yun. So, nasa 1%, no? 1% something. Okay lang yun, okay lang yun. Pero okay sa Yung? A? Ano lang? Tignan mo yung figure. Asan sa ba? Ito ba? Ito ba? Ito yun. Dalawang butas. Ang holes ay 1/2 inch.
Sorry, yung bolts ay 1/2 inch. May allowance ka na 1/8. 1/2 plus 1/8. Ano? Wag na, diretso mo na eh. Binigay na nga sa iyo yung ano eh. Diretso mo na. Wag mo nang anuhin. 0.6 mo na, 0.6. Para diretso na. Wag mo nang pera sa sarili. 0.9, 0.6, 0.75, 0.5. Ganun na lang lagi. Kasi 5/8. Okay, dalawang 5/8 tama. Ngayon, diameter pa lang yun. Multiply mo yun sa thickness nung ito para makuha mo yung area. Kasi pag tinignan mo sa side, ito yun eh. Ito yun, kailangan mo itong kulay black. Yan yung butas, yun yung ibabawas mo eh. Ha? Times 2. Kasi, ito pa lang yun eh. Di ba? Bolt times thickness. Yun yung rectangle. Dalawa sila eh. Times 2. Pa? Bolt times thickness. Dalawa sila. Di ba? Bakit may times 2 pa sa labas? Kasi double angle eh. Tama ba? Ito pala yung ginawa mo eh. Okay, may kabila ka pa. Di ba? Yes. Ito na. Determine the effective net area for a tension member shown. Okay, given ka pa rin ng 5.77 AG. Ano daw yung effective net area? Okay, binigyan ka ba ng factor para doon sabi, ito yung effective sa something percent ng net. Hindi na, di ba? Ibig sabihin, ikaw na yung mag-solve. Okay, ngayon, tingnan mo muna. Meron ba siyang shear lag? Meron ba siya shear lag? Meron? Yes, kasi may part na hindi connected, no? Yung nandun, di ba? Yung naka-horizontal part. Okay, yun yung first part, di ba? Kailangan mo ma-identify ano yung mga kailangan mo i-consider. Sabi mo, kailangan mo ng shear lag. Okay. So, paano mo i-calculate yun? Okay. So, para ma-consider natin shear lag, kailangan muna natin nung, siyempre, net area ko muna, di ba? Net area, 5.77 minus yung dalawang butas, no? Okay, dalawang butas na 5/8 ang bolts, di ba? So, ang hole is 3/4, di ba? Plus 1/8 mo yun. Okay, 3/4 times thickness na 1/2, di ba? So, meron ka ditong dalawang 3/4 times 1/2. Ito yung net area. Okay, sabi, para makuha mo yung effective, kailangan mo ng shear lag effect factor. Anong formula? 1 minus x bar over L. Okay, ano yung x bar? Yun yung distance ng centroid ng figure. Ito yung figure. Doon sa connection, ito yung plane ng connection. Di ba? Magka-connect yan dyan, ito yung plane ng connection. Diyan sila nagdikit. Di ba? So, gano'ng kalayo? 1.67. Okay, again. Paano kung ikit? Hindi. Dalawa tayo ito. Para sabihin mo sa board exam, hindi naman tinurulan ng prof ko sa ano eh. Ba't ganyan kayo sa boards? Pag yung results, mahina foundation namin eh. Hindi sa amin. Wala kang choice, no? Kahit tayo mong matutunan ka. Paano mo gagawin yan? Wala kang choice. 6, no? Yung ano niya is half. Ay, yung kabila na. Pato na natin ito. Bago mo na yan sila. Kaya nga eh. Yan lagi dinadampot ko eh. Bigyan na natin yan sa Next class. class. Sabi, kailangan mo raw kunin yung centroid. Fourth year ka na, di ba? No, ayun na naman. Fourth year ka na, di ba? Baka naman kaya mo na to. Di ba? Nagkukore ka na, di ba? Pasado na sa inyo, mag-centroid lang to. Paano yun? Di ba? Varinius theorem, x bar equals. Paano yung Varinius theorem? Area distance lang yun, di ba? Letter N. Nakita ka ng dalawang rectangle. Hindi consider muna ito. Di ba? Para madali, ito yung cut mo. Di ba? Para mangyari yan. Wala kasi lang binibigay na ano eh. Yung libreng yung ink. Yung budget. Kaya mas napunta sa flood control. Hindi nga eh.
Konti na lang. Dapat isipin niyo yung ano niyo, yung future niyo, no? Isipin niyo yung tamang career. Dun kayo. Mga 10 taon. Times 6 times 1/2 times ganun kalayo yung center nito from this line. 6. Yun. 3. 6 ka yan. Ito. Itong part na to, anong area nito? Anong length niya? 6 minus 1/2 kasi nagamit mo na to eh. Di ba? Times 1/2 times ganun kalayo? 1/2 to, so ito na yung 1.5. Ganun kalayo ito galing dito? 1.5 na ito eh. 0.25, 1/4, di ba? Kalahati ng 1/2, 1/4. Di ba? Di ba? 1/4 ang distance. Tapos divide mo na, sabi ba rin yung total area, 6 times 1/2. Di ba? Plus 6 minus 1/2 times 1/2. Di ba? Simple, kaya mo yan. 60, try mo 1 na yan, 60. Yung sakto. Dapat alam mo. Kami. Labo na. 6 times 1/2 times 3 is 1.6. Ano? Plus 6 minus 1. Ha? 1.66. 1.6. Ha? Hindi na yun. 1.68 or 68. Oh. Pinakita ko na paano mabuhay na. Ay, subukan. Sino ba? Kasa zero man. Ha? Pag nagpasagot. Oh, pag lumabas yan, tapos wala ka dyan. Automatic lalabas. Yan, picture mo lang, tapos huwag mong reviewin. Ipunin mo sa pang story mo, no? Tapos huwag mong tingnan. Picturean mo lang. Oh, kahit hindi given, kaya mong gamitin, kaya mo i-solve, ha? Tinuro kung paano. Ayan, foreshadowing, kaya ba yan? Okay. Sige. Meron ka ng 1.67, di ba? Ang formula is 1 minus x bar over L. Yung x bar yun yung 1.67. Saan galing yung L? Okay, dinefine yun dun kanina. Sabi, L is the length of the connection. Ito yung connection, no? Sabi, 3 inches, 3 inches. Ano yung length of the connection? 6. Plug in mo lang. Ganun lang siyang kasimple, di ba? Hindi mahirap ang shear lag eh. Kailangan mo lang maintindihan ano to, di ba? Ano yung x bar, ano yung L. Kasi pag sinubstitute mo, yun na yun. Okay, 0.7217. So, ibig sabihin, 72% lang yung magagamit mo. Okay, i-multiply mo yung U doon sa net area. So, ibig sabihin, ito na yung bawas, pero hindi lahat gumagana dahil sa shear lag effect. So, ito lang yung gagana, yung 3.632. Ay, 3.623. Okay, yun lang siya. Hindi shear lag yun. Ano yun? X bar yun. X bar. Okay. Sample problem 5. Okay. Paano naman daw kung naka-weld? Hindi ganun din. Di ba? So, AG, ito, given. Paano kung welded? Ano ang AN mo? Yun din. Di ba? AG din. Di ba? Walang bolt. Ganun din. Di, gawin mo na lang. Consider mo na lang yung shear lag effect. Kasi kung makita mo dito, di ba ito lang yung connected? Di ba? Hindi naman connected tong kabilang part. Okay, so may shear lag pa rin yan. So, ganun din. 1 minus 1.67 over the length of the connection. Ngayon, tingnan mo. Ito, di ba, connected yung mga yan. Gagamitin mo ba to? Hindi, kasi tension eh. Pag ganun ng tension, ito yung nagre-resist, di ba? Di ba? Yan yung connection for tension. Okay, so yun yung 5.5 ang gagamitin mo. Yun lang. Di ba? Simple. Sagot, di ba? Okay, next natin ay for staggered fasteners. Kaya nga. Next na.